Papatuto ako. Actually, kagabi natutulog ako. Anong Webes ng gabi. Miyerkules ng gabi natutulog ako. Hirap ako makatulog. Nag-basketball na kami noon. Pagod na. Hirap ako makatulog. Naririnig ko dun sa sa isip ko. Tik 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 yung ng mouse click. Kasi yung trabaho nga, galing ako sa service advisor. Parang isang buwan pa lang ako nagtitrain sa service advisor. Na-promote yata ako o nalipat ng trabaho. Na-promote lang ng trabaho. Nadagdagan, nalipat na ako ng job controller ngayon. Ganun po kumilos ang Panginoon, no? Sabi nga ni Tatay kanina sa 1 Corinthians 15:58, no? Gawin mo yung ginagawa mo at your labor is not in vain. Yung mga pinagpaguran mo ay hindi mawawala. Ganun po yung nangyari sa buhay ko, no? Yung dedicated ko sa trabaho ko since nag-Saudi ako. Yan, nakikita nung mga nakasama ko, napaka-dedicated ko sa trabaho. Talagang yung attention ko nasa trabaho. Talagang ginagampanan ko ng maayos. Ganun din po dito sa church, no? Ganun din po sa church. Kung ano nga yung iniatangkay yung trabaho, gawin nyo ng maayos yung trabaho ninyo, gawin mo ng may puso. Kasi pag nakita ng Lord na yung ginagawa mo yung iniatas sa iyo na tungkulin na task, yung mga pagpapala sa iyo na darating, nangyayari. Hindi ko nga hiniling na magiging ganito ako, hindi ko hiniling na magiging trabaho ko eh. Pero yun nga yung task na ibinigay ni Lord, ginagawa, ginagawa natin through our heart, no? Parang nandun yung feeling ng paglilingkod. Ganon din po sa paglilingkod sa Panginoon. Ituon po natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Maging hard work po tayo sa Panginoon. Dahil pag po ginawa natin yun, kasi alam nyo na pagbago ka, hindi porkit bago ka, hindi porkit matagal ka sa Panginoon naglilingkod, is yung parang hindi ka komportable gumalaw. Alam nyo ba, habang dumadami yung yung task ninyo dito sa church, nagiging komportable kayo gumalaw. Ganun din po yung nangyari sa trabaho ko eh. Habang dumadami yung trabaho ko, nagiging komportable ako din sa mga nakapalibot sa akin. Parang nagiging komportable ako na tawagin nila ako. Ganun din po sa church. Habang dumadami yung task mo, tinan mo si Sister Abby. Pawala-wala dati, nung nagkaroon ng task, dumadami na yung task niya. Oh. Nagiging komportable na siya. Nambubuli na rin, di ba? Tinan mo si Bro Rans. Narinig ko yung ni Bro Rans, di ba? Yung tugtog ni Bro Rans kanina, yung timing nandun, competent. Kulang na lang ng competent. Papalo na ng maganda yan sa susunod. Competent na lang. Narinig ko yung niya, di ba siya tumugtog sa opening? Narinig ko yung timing nandun. Competent na lang. Kasi medyo parang nahihiya pa. Ganun po. Ganun ang Panginoon. Ina-obserbahan ng Panginoon yun. Kahit nga ako, hindi ko mas na-obserbahan ko. Ganun din po ang Panginoon. Mas higit pa yan. Lalo na kasi siya yung creator in heaven, no? Ina-obserbahan lang niya tayo kung yung ginagawa ba natin is naaayon sa kanyang kalooban dahil yung mga nangyayari sa atin sa labas, yung mga pagpapala natatamasan natin ngayon, blessing na lang po yan ng Panginoon. Amen? Ganun po tayo, maglingkod po tayo sa Panginoon through our heart kasi ang ating pong hard work ay hindi po mawala ng walang kahulugan. Sabi nga, quoted po lagi ni Tatay Edwin, kinote na naman ni Pastor Oscar, at yun din po yung ikaw-quote ko sana ngayon ay nagkasunod-sunod na. Amen? Glory to God. Meron pa po? Sabi nga natin, wala na tumahon, no? Kung may gusto magpatuto, no?